Magandang umaga po sa inyong lahat na nasa Pilipinas at magandang gabi rin dito sa mga nasa bansang Amerika. Ito po ang huling pagkakataon na magtatagalog tayo dahil sa buong Hunyo ipinangako natin na Tagalog ang paraan ng ating pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng Hulyo, bibigyan naman natin ng pagkakataon na muling makarinig yung mga kaibigan natin na hindi marunong magtagalog o magsalita ng wikang Pilipino. Um, Nag-enjoy ako ng isang buwan na pananagalog. Gayunpaman, ang atin pong tema ngayong umaga sa Pilipinas at gabi dito sa bansang Amerika ay may kinalaman pa rin sa buhay ni Abram. At tinutuloy-tuloy po natin yung kasaysayan ng buhay niya. Ito rin yung likas na balangkas ng Biblia na may kinalaman sa aklat ng Genesis. At ang gusto pong maibigay ay yung mas maayos na pagkaunawa doon sa aklat ng Genesis, na hindi lang to basta kasaysayan ng tao at kasaysayan ni Abraham, yung pinaka central na karakter dito po sa aklat ng Genesis, kundi ano yung hibla ng kasaysayan pag pinag-ugnay-ugnay ito, ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao noong panahon nila. Napalagay ko kung uunawain nating mabuti ay meron din kinalaman sa buhay natin ngayon. Gaya po ng aking nabanggit, ang Diyos ay buhay, kaya siguradong sigurado ako na may ginagawa ang Diyos sa panahon natin ngayon. Ang layunin po ng ating mensahe ngayong umaga at gabi dito sa Amerika ay maipakita na may ginagawa ang Diyos. At ano bang kinalaman na posibleng ginagawa ng Diyos ngayon dito sa nangyayari sa atin na pandemic? Bago po tayo magsimula, samahan niyo po kasi isang maiksing panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay mabuti sa amin. Salamat sa buhay na ibinibigay mo sa amin at sa mga pagkakataon na kami ay iniligtas mo mula sa mga sakuna. Salamat po na hanggang ngayon kami ay malaya, kami ay malusog, at kami ay may pagkakataong magsumamba sa iyo bilang totoong Diyos na buhay. Aking dalangin sa umagang ito ng pag-aaral ng iyong salita, kayo po ang iyong Santong Espiritu ang siyang magpaunawa sa aming mga isipan at magbigay ng kapayapaan sa amin upang maunawaan namin mabuti kung ano ang ginagawa mo sa amin ngayon at kung ano ang ginawa mo sa panahon ni Abram. Dalangin ko naman po, Panginoon, ang inyo pong mga lingkod na naghahanda rin ng mga mensahe para naman sa linggo. At ngayon din ay magme-mensahe ngayong araw na to sa Pilipinas. Sila man, Panginoon, ay bigyan niyo po ng karunungan upang ipahayag ang iyong mensahe para sa amin. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Muli magandang umaga po. Itong teksto natin ay matatagpuan po sa aklat ng Genesis, 12 kapitulo, talatang 10 hanggang 20, o pwede natin iusog pa sa 13 kapitulo sa unang talata. Yun pong 12 kapitulo ay dalawang bahagi. Yung una po niyan ay yung unang 9 na talata, may kinalaman sa paglalakbay ni Abraham mula sa Ur o mula sa Haran papunta sa lupang Kanaan. Yun pong pangalawang bahagi na may nagsimula sa 10 talata hanggang 20 talata ay paglalakbay naman ni Abraham mula sa Kanaan papuntang Ehipto dahil nagkaroon ng tagutom. Sa mas ganito pong pagbabahagi, palagi ko mas maudali natin siyang maunawaan. Ngayon, kapag ito po ang pinag-usapan natin, meron po mga tanong. Ito ba ay tungkol sa aral kung paano ang tamang pagsunod? Ito ba ay tungkol sa pagsisinungaling ni Abram? Ito ba ay tungkol sa buhay pananampalataya at pagsubok sa buhay ni Abram? Tungkol ba saan talaga ito? Sa akin pong pag-aaral, ito po ay tungkol sa pagpapahayag ng Diyos at pagkilos niya sa buhay ni Abraham upang unti-unting isakatuparan ang kanyang plano sa mundo. Ulitin ko po, ito po ay
hindi o walang kinalaman sa pagsunod sa pananampalataya o pagsubok ni Abraham sa lupang Kanaan o sa Ehipto. Ang punto po ng manunulat ay ipahayag kung ano ang pagkilos ng Diyos at ang kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili upang unti-unti niyang isakatuparan ang kanyang plano sa mundo. Sa simula Kapitulo 11, nagkalat ang tao dahil sa Diyos. At sa ika-12 kapitulo, pumili siya upang itong mga nagkalat na tao ay pagpalain sa pamamagitan ni Abraham. Ang tanong ngayon nating araw na to, sino si Yahweh at ano ang plano niya? Sino si Yahweh at anong plano niya? Sa pamamagitan ni Abraham, ang sabi ng Biblia ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Paano gagawin niya ng Diyos? Ang sabi din ng Biblia sa ika-12 kapitulo ay gagawin siyang isang bansa. Ibig sabihin, bibigyan siya ng lupain, pararamihin siya, gagawin siyang tagapamahala, at patatanyagin ang kanyang pangalan. Ito ang paraan ng Diyos sa pagpapala sa lahat ng bansa. Sinisikap ko pong umalis sa balangkas o framework ng mga kung papaano. Sa mga sermon na nagtuturo ng mga kung papaano ang dapat na buhay pananampalataya, pagsunod, pagsubok, at iba pa sa magitan ng katauhan ng mga lumang tipan. Ang akin pong sinisikap na gawin ay ipahayag kung ano ang likas na pagpapaunlad ng kasaysayan ayon sa Biblia. Kung kaya, maaring hindi po ito yung nakasanayan natin na paraan para unawain ng lumang tipan, ngunit kung bibigyan niyo po ng pagkakataon, atin pong makikita kung papaano kumilos ang Diyos sa kasaysayan at papaano niya inihayag ang kanyang sarili. Gaya po ng aking nabanggit, ito po ay tungkol sa paggabay ng Diyos kay Abraham upang isakatuparan ang kanyang plano. At ano ang plano ng Diyos? Na pagpalain ang lahat ng bansa sa pamamagitan ni Abraham. Paano siya gagawin ng Diyos? Gagawin niyang bansa si Abraham, magiging katiwala siya ng lupang Kanaan, upang muling manahan ng Diyos at padakilain ang pangalan ni Abraham upang makilala naman ng buong mundo si Yahweh na totoong Diyos. Huwag nating kakalimutan, si Abraham po ay instrumento lang ng Diyos sa mas malaking plano niya. Ang bansang Israel ay instrumento lang ng Diyos sa mas malaking plano niya. Sa ganito pong kaisipan, mas madaling unawain ang pangyayari dito po sa tekstong ating binanggit. Ika-12 kapitulo, talatang 10, hanggang ika-13 kapitulo, talatang 1. Akin pong babasahin sa Tagalog. Ito po ay hango sa Ang Biblia ng 2011. Ang sabi po sa aking Biblia, ngayon nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan, kaya pumunta si Abram sa Ehipto para roon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abram sa kanyang asawa, Sarah, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita, kaya papatay nila ako para makuha ka nila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa iyo. Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarah. At nang makita siya ng mga opisyal ng paraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarah doon sa palasyo. Dahil kay Sarah, naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abram at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, asno, kamelyo at mga alipin. Ang ibig sabihin, mas lalong yumaman si Abram dahil sa kay Sarah. Talatang 17. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ang paraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarah. Nang malaman ng paraon ang dahilan ng lahat ng ito, ipinatawag niya si Abram at tinanong, ano ba itong ginagawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo. Pagkatapos nagutos ang paraon sa mga tauhan niya na paalisin sila. Kaya dinala nila si Abram palabas ng lupain at na iyon at pinaalis kasama ang asawa niya
at lahat ng kanyang ari-arian. Ito yung magandang salaysay ni ni Abraham sa lupain ng Ehipto. Ito pong nabanggit nating teksto ang ating pagtutuunan ng pansin. Sa teksto pong ito, ang pagtuunan natin ng pansin ay hindi si Abraham, kung hindi ah, yung mga pangyayari na may kinalaman sa Diyos upang hindi tayo mauwi sa mga paano ng pananampalataya. Ano pong nangyari? Una, nagkaroon ng matinding tagutom at napilitang maglakbay si Abraham, patungong Ehipto. Wala pong binanggit na paliwanag ang Biblia kung bakit si Abraham napunta ng Ehipto maliban sa tagutom. At kung ano ang naging paraan ng pagdidesisyon ni Abraham kung bakit siya nagdesisyong pumunta ng Ehipto. Ang sabi lang ng Biblia, nagkaroon ng tagutom at si Abraham ay naglakbay papuntang Ehipto kasama ng kanyang asawa, si Lot, at yung kanyang mga alipin. Sa talatang Siyam, ang sabi po ay naglakbay si Abraham hanggang patungong Negeb. Yan po ay doon sa unang bahagi, sa talatang Siyam. Yun din po ang sabi sa pinakadulo ng salaysay na ito, sa 13, talatang 1. Ang ibig sabihin, bilang bagong tagapamahala ng Kanaan, nililibot ni Abraham ang lupang pangako o lupang Kanaan. Ini-inspekto niya yung kanyang pag-aari, kung hanggang saan ang hangganan ng mga ito. At nagkataon naman, sa panahong yon, na naglalakbay siya, nagkaroon ng tagutom, kung kaya napilitin siya pumunta sa Ehipto. Ang tanong, nagkataon lang ba na may tagutom? O sinadya ng Diyos na may tagutom? Ngayon, kung kaya, ang tanong, ano ba kaya ang nangyayari sa pangako ng Diyos? Para tayo nagbabasa. Para tayo nagbabasa ng nobela. Tinutuloy natin yung salaysay. Tinitingnan natin pag pinagtatagni-tagni natin yung kaisipan. Ano na bang mangyayari sa plano ng Diyos? Di ba kamakaraan lang nangako ang Diyos kay Abraham? Ngayon pupunta siya sa Ehipto. Hindi kaya manganib ang buhay ni Abraham kasi hindi naman niya kilala yung mga Ehipsyo. Kaya ang tanong natin, ano ba talaga plano ng Diyos? Dahil kasama sa plano o sa pangako ng Diyos ang pagpaparami kay Abraham at pagpapadakila sa kanyang pangalan, mahalagang siya at si Sarah ay magkaanak at dumami. Ngayon, nabasa po natin, mga kapatid, na maganda si Sarah kahit na may edad na, at nung nakarating sila sa Ehipto, ay kinuha siya ng mga kawal ng paraon para ibigay sa paraon upang maging asawa. Ibig sabihin, kung si Sarah magiging asawa ng paraon, mapuputol yung plano ng Diyos kay Abraham. Ngayon, ito ay malaking suliranin para kay Abraham. Sa kabilang banda, hindi natin nakitang binigyan ng Diyos si Abraham ng tagubilin kung anong gagawin. Nagkaroon ng krisis at nagpasya si Abraham. Hindi naman siya nagtanong sa Diyos kung anong kanyang gagawin. Panginoon, pupunta ba ako sa Ehipto o mananatili ako sa lupang Kanaan? Ano bang gagawin ko? Mangungutang ba ako ng tinapay o magtatanim ako dito pero may tagutom? Ano bang ibig sabihin nito? Anong gagawin ko? Walang binanggit ang Biblia kung kaya si Abraham nagpasyang pumunta sa Ehipto. Ngayon, speculation po kung magbabanggit tayo ng mga kaisipan kung anong dahilan bakit si Abraham pumunta ng Ehipto at kung may sinabi ba ang Diyos sa kanya. Pagkat wala namang sinabi ang Biblia. Sa aking palagay, ang pagdating ng tagutom ay niloob ng Diyos dahil ito ang paraan niya upang ipakilala ang kanyang sarili kay Abraham at ipakita kung ano mangyayari sa kanyang angkan. Maaring sabihin po na ito ay spekulasyon pagkat hindi rin to binanggit sa Biblia. Pero kung uunawain po natin mabuti, wala namang nangyayari sa mundo na hindi kontrolado ng Diyos. Wala namang pangyayari sa mundo na nalilingid sa kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, namamahala ang Diyos hanggang ngayon. Kung namamahala ang Diyos at kontrolado niyang lahat, bakit nagkaroon ng tagutom? Bakit napunta si Abraham sa Ehipto? So sa akin pong palagay, niloob ng Diyos na magkaroon ng tagutom upang makita ni Abraham ano magiging plano ng Diyos at upang ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Mabagit ko lang po, sa panahon ni Jesus, yung Santong Espiritu, bago magsimula ng ministeryo sa Jesus, ay dinala siya sa ilang
sa lahat naman ng lugar, sa ilang pa siya dadalhin. Kung saan siya ay hindi kakaid, mananalangin, mag-aayuno, at sa bandang huli ay tutuksohin. Palagi ko po ito rin yung nangyari sa panahon ni Abraham. Palagi ko ito yung pagkakataon ng Diyos para tiyaking si Abraham ay handa sa sa mga gagawin ng Diyos. Ito rin ay paraan ng Diyos para ipakilala kung sino siya. Sa ika-11 kapitulo, napakita ang Diyos kay Abraham, tinawag siya, pero hindi naman nagsabi ang Diyos kung ano bang klaseng Diyos siya, ano bang pangalan niya, at yung mga ganong kaisipan. Pagdating sa ika-12 kapitulo, nagsabi lang ang Diyos ng kanyang pangalan, pero hindi pa rin niya ipinakilala yung kanyang sarili. Ngayon si Abraham, bilang isang taong dating maraming Diyos, hindi pa niya kilala si Yahweh. At kailangan niyang kilalanin itong Diyos o yung bago niyang Diyos, pagkat ang Diyos na ito ay hindi kagaya ng Diyos na nasa lumang gitnang silangan o nasa Ehipto. Ito po ang pagkakasabi sa ika-15 kapitulo, talatang 13 hanggang 14. Ito po ay pagkatapos na ni Abraham na makaalis sa Ehipto. Tapos na yung kwento. Ito na po ang kasunod. Nang muling nagpakita ang Diyos kay Abraham at ipinaalam ng Diyos kay Abraham kung ano ang magiging plano ng Diyos sa kanyang hinaharap. Talatang 13, kapitulo 15. Ito po ang sabi. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng Panginoon, siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang mga bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos, aalis sila sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan. Ito po ang plano ng Diyos kay Abraham. Sa akin pong pag-aaral at sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa kasaysayan ng lumang gitnang silangan. Ang mga Diyos sa lumang gitnang silangan ay hindi nagsasabi ng kanilang plano sa mga tao. Natatangi po si Yahweh na Diyos na nagsabi ng kanyang plano kay Abraham, at itong Diyos na ito ay nakapagsasabi ng mangyayari sa kanyang hinaharap. Ito pong pangakong ito ng Diyos, yung pagpapakita niya sa 15 kapitulo ng Genesis, ay nangyari sa panahon ni Jose. Kung inyo pong matatandaan, si Jacob nagkaroon ng 12 anak. Yung kanyang isang anak na paborito ay si Jose. Napunta ng Ehipto, naging alipin, pero naging gobernador. Sa magaling na pagkilos ng Diyos, naging siyang tagapamahala ng pagkain sa Ehipto. At dahil doon, napunta ang lahat ng angkan ni Jacob hanggang dumaan ng 400 taon, naging alipin uli sila. Pagkatapos ng 400 taon, ay dumating si Moises. Pagkatapos lumabas sila mula sa Ehipto papuntang lupang Kanaan. Ganito yung sinasabi ng Diyos sa ika-15 kapitulo kay Abraham. At ito si Abraham, papasok pa lang siya sa Ehipto, ito na yung kanyang iniisip. Ano ang gagawin ng Diyos? Bakit ako na dito sa Ehipto? Ano bang mangyayari dito? Sa madaling salita po, sa aking palagay, hindi po aksidente na nagkaroon ng tagutom. Talagang ito ay niloob ng Diyos para makapunta si Abraham sa Ehipto. Anong nangyari sa Ehipto? Ayon sa kasalaysay, kinuha ng paraon si Sarah, ngunit binigyan siya ng Diyos ng nakakakilabot na sakit o plagues. Parehong-pareho po ito sa panahon ni Moises, kung kaya't isinauli ng paraon si Sarah kay Abraham. Anong ibig sabihin nito na binigyan ng nakakakilabot na sakit? Sa kasaysayan po ng Biblia, yung mga naunang kasaysayan, yung aklat ng Job, kunwari, ay isang mas matandang aklat na nauna pa sa aklat ng Genesis. Yung nangyari kay Job, sa aklat ng Job ay nakakikilabot na sakit. Nagkaroon siya ng pigsa sa kanyang buong katawan. Yung nangyari po sa panahon ni Moises, nung kinumpronta niya si Paraon, nagkaroon ng 10 mga salot. Kasama doon yung pigsa, nakakikilabot na mga salot. Ano ba itong binigay ng Diyos kay Paraon? Hindi rin po pinaliwanag o hindi rin binanggit kung ano to. Ang sinabi lang, nakakakilabot na mga sakit o plagues. Ito pong sinasabi sa Biblia, dito po sa ating salaysay, ay bigla na lang napagtanto ni Paraon na may kinalaman ito kay Abraham at saka kay Sarah. May kinalaman ito sa pagguha na kay Sarah na asawa pala ni Abraham.
Kung kaya kanyang napagdikit na kung kinuha ko yung asawa ni Abraham, ibig sabihin may nagpoprotektang Diyos kay Abraham. Ibig sabihin mas makapangyarihan ang Diyos ni Abraham. Napagtanto ni Paraon ng ang kanyang sakit ay di pangkaraniwan. At napagtanto niya na yung Diyos ni Abraham ay mas makapangyarihan kaysa kanyang Diyos. Sa lumang gitnang silangan po, maraming mga Diyos ang kinikilala ng mga Ehipsyo. Hindi nila kilala si Yahweh, ngunit marami silang mga Diyos. Karaniwan sa mga Diyos na to magkakamag-anak. At sa kanilang paniniwala, ah, hindi talaga matukoy kung sino ang pinagmulan ng sinong Diyos, pero sa isang mga nabasa ko pong mga kasulatan, si Heka, yung ama ng lahat ng mga Diyos, si Ta, ang Diyos na lumikha ng buong daigdig, si Maat, ang Diyos ng katarungan at kapayapaan, at si Osiris at Isis, ang pinanggalingan ng mga paraon. Sa bansang Ehipto, kinikilala na ang paraon ay isang Diyos pagkat nanggaling sila kay Isis o kay Isis na Diyos sa Ehipto. Ibig sabihin, kung nagkaroon ng malubhang sakit si Paraon, hindi nakayanan nung kanyang Diyos na siya mismo ay Diyos na pagalingin ang kanyang sarili at ang kanyang mga katauhan. Ibig sabihin, napagtanto niya na mas makapangyarihan ng Diyos ni Abraham kaysa sa kanyang Diyos. Ang mga malubhang sakit o salot na ibinigay ni Yahweh sa Ehipto ay ang kanyang kaparaanan upang ipakilala niya ang kanyang kapangyarihan, hindi lang sa buong Ehipto, kundi lalo na sa Paraon at kay Abraham. Ang ibig sabihin, hindi hamak na mas makapangyarihan si Yahweh at wala siyang katulad. Sapagkat kahit na pagsamasamahin ang kapangyarihan ng mga Diyos sa Ehipto ay hindi hihigit sa kapangyarihan ni Yahweh. Ito rin ang patunay sa paunang katuparan ng pangako ng Diyos. Ang sabi niya sa 12 kapitulo sa unang 3 talata, padadakilain ko yung pangalan. Hindi lamang natanyag ang katauhan ni Abram sa pamamagitan ng nangyari kay Paraon, sapagkat may proteksyon siya mula kay Yahweh, kundi marahil kumalat sa buong bansang Ehipto yung klase ng Diyos ni Abraham, kung gaano siya makapangyarihan na pati yung Paraon ay napasuko ni Abraham ng magkagayon. Nadakila ang pangalan ng Diyos at nadakila din ang pangalan ni Abraham. Ito ay pagsasakatuparan ng pangako ng Diyos. Gaya po ng aking nabanggit, hindi ito tungkol sa katapatan ni Abraham o kanyang pagsisinungaling at pagtangging protektahan si Sarah. Kung hindi, ito ay kung paanong kikilos ang Diyos at tutuparin ang kanyang mga plano. Isa pa sa mga pangako ng Diyos ay pagpapalain ang sinumang magpapala sa Kanya. Ngunit susumpain din ang sinumang susumpa kay Abraham. At ito po yung nangyari sa Ehipto. Patunay po ito nang si Paraon ay kinuha ang asawa ni Abraham, si Sarah. Sinumpa siya ng Diyos. Binigyan siya ng maraming salot o marahil pigsa. Ang pagbibigay ng Diyos ng sakit kay Paraon ay kagaya ng pagtatayo ni Abraham ng altar sa Sikem at sa Betel. Pakinggan niyo po ito, mabuti. Anong ibig sabihin ng pagtatayo ni Abraham ng mga altar sa Sikem at sa Betel? Ito ay pagtatayo ng altar ay nangahulugan ng pag-aangkin ng kanyang bagong teritoryo. Ang ibig sabihin, minamarkahan ni Abraham yung kanyang bagong teritoryo nung nagtayo siya ng altar. Ang sabi ng maraming mga dalubhasa sa kasaysayan, yung dalawang altar na binanggit sa Sikem at sa pagitan ng Betel at saka ay mga popular na altar na pinagsasambahan din ng mga Diyos sa lupang Kanaan. Kung magkagayon, isa lang ibig sabihin. Kiniklaim ni Abraham, kinakanya niya, minamarkahan niya ang pangako ng Diyos. Ito'y kanya na mula ngayon, yun ang ibig sabihin. Yung kanyang pagmamarka doon sa Sikem at sa pagitan ng Bethel and Ai ay pagmamarka din ng Diyos kay Abraham nung nasa Ehipto siya. Ibig sabihin, nung kinuha ni Paraon si Sarah at binigyan ng Diyos ng sakit si Paraon, minamarkahan niya si Abraham at sinasabi niya sa Paraon, ito'y akin, ito'y aking tao, ito'y aking poprotektahan, markado ko na to, akin yan si Abraham. Hindi yan pwedeng mapasailalim sa kapangyarihan ni Paraon o ng mga Diyos sa Ehipto, yun ang ibig sabihin. Iniisip ko po, maaring manganib ang buhay ni Abraham sa Ehipto
Pagkat nag-iisa lang naman siya, wala naman siya mga sundalo. Ngunit, ang pangyayari pong ito na nangyari sa paraon ay nagpapatunay na hindi lang kaya ng Diyos na magpakita, hindi lang niya kayang magsalita at mangako. May kapangyarihan din siyang aktwal na ingatan si Abraham mula sa kaninumang tao o hari, maging sa Ehipto man o sa Kanaan. Sa aking pagmumuni-muni po sa kaganapang ito at sa kaganapan ng mundo ng pandemic, maaari din kayang sa isang banda niloob din ng Diyos na kumalat ang virus. Maaari din kayang ito'y paraan ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili at magbigay ng pag-asa sa tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Kagayang-kagaya nung nangyari sa Ehipto. Niloob ng Diyos ang tagutom para mapunta si Abraham sa Ehipto para makilala ng mga Ehipsyo ang Diyos at makilala siya ni Abraham. Hindi kaya posible din na niloob ng Diyos na magkaroon ng pandemic upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Hindi nangangahulugan na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pandemic o ng virus. Ito'y kagagawa ng tao. Ngunit, maaari kayang niloob niya to upang mas makilala natin siya. Kanino umaasa ang mga tao sa kagalingan mula sa virus? Ano ang garantiya na makakaligtas tayo mula sa pandemic? Marami po mga bansa sa Europa, sa China, sa Amerika, kahit na sa gitnang silangan, lalo na sa atin, sa Southeast Asia. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa Diyos. Itong mga bansang ito ay umaasa sa kanilang mga siyentipiko at yung mga siyentipikong ito na pinipilit tumuklas ng gamot sa virus ay yung mga tao hindi naniniwala sa kanilang hindi nakikita, hindi nalalasahan, hindi naririnig, hindi nahawakan, hindi nararamdaman. Basta hindi ko nakikita, hindi ko naamoy, hindi ko naririnig, hindi ko nararamdaman, hindi totoo. Kung kaya maraming mga siyentipiko hindi naniniwala sa Diyos pagkat hindi siya nakikita. Sa aking pagpalagay, ito ang pagkakataon ng Diyos na patunayan sa tao kung sino siya at ang kanyang kapangyarihan. Kung kaya ako po ay masigasig na nakikinig at nanonood sa kung ano ang posibleng pagkilos ng Diyos sa ating panahon. Sapagkat, tiyak na hindi maaaring natutulog ang Diyos o namamahinga o nagtatago dahil sa quarantine. Yan po ang sagot natin kay Gary V. Hindi natutulog ang Diyos. Sa aking palagay, aktibo ang Diyos dahil siya ay makatarungang Diyos, tiyak na parurusahan kung sino man ang nagpakalat ng virus na to, kung sinadya man ito o hindi. Ito po ay sa akin lang, aking analysis. Ito po ay sa palagay ko lang. Tinitingnan ko kasi mabuti, ano bang kinalaman nitong tekstong ating pinag-aaralan sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Ngayon, sa palagay ko po, sa matagal na panahon, pinatunayan na ng bansang China na hindi nila kailangan ang Diyos upang maging tanyag at maging mayaman. Ang mga naghaharing uri po sa China ay ang Partido Komunista ng China o CCP na matagal na pong itinakwil ang paniniwala sa Diyos nung matatag sila noong 1949. 1949, itinatag po ang People's Republic of China. Iba po ito sa Taiwan, yun po ay Republic of China. Pero ito pong China ngayon na malaki, People's Republic of China, 1949, ayon po sa kasaysayan, pinilit nitong burahin sa kamalayan ng mga mamamayang Chino ang kaisipan na tungkol sa relihiyon at Diyos. Sa katunayan, humigit kumulang po, ayon sa kasaysayan, 40 milyong tao na ang napatay o pinatay mula sa bansang China mula 1958 hanggang 1976. Dahil sa pagpapalit po ng forma ng gobyerno at sa kaganapan ng tinatawag na nilang Great Leap Forward at Cultural Revolution sa panahon ni Mao Zedong. 40 milyon ang namatay dahil lang sa hindi pagkilala sa Diyos. Palagay ko po malinaw na pinipilit at ibasura at isa-isang tabi ng Partido Komunista ng China ang Kristyanismo. Ito po ay nakita ko mula sa Washington Post na pahayagan na issue po ng November 2, 2017. Dito po ang exact quote kung anong sinasabi. Ang sabi nila dito sa pahayagan, Jesus Christ won't drag you out of poverty or cure your illness, but the Chinese Communist Party will. So take down those pictures of Christ
and put up a nice photograph of President Xi Jinping. End quote. Nakakatakot po ito. Nangyari to 2017 pa. Ano na ngayon? 2020 na po ngayon. Maraming mga pag-uusig ang nangyayari sa bansang China sa mga kapatid nating Kristiyano doon. Pero ayon din po sa mga misyonero, nandun sa China ang pinakamalalagong iglesia ng Diyos. Hindi mabubura ang gawain ng Diyos kahit na pilitin pa ng taong burahin ito. Pagdating po ng 2049, ito po ay hudyat ng ika-100 taon ng pagkatatag ng Partido Komunista ng China. At ang kanilang layunin ay mapalitan ng Amerika at maging pangunahin sa bansa sa larangan ng teknolohiya, ekonomiya, siyensya at sa usapin ng politika. Kung naririnig niyo po yung Huawei at saka 5G, ito po ay infrastruktura ng China para sa komunikasyon na pilit namang ibinibenta sa mga iba't ibang bansa. Noong Martes po, nagpalipad na ng rocket ang China upang makumpletong kanilang satellite na gagamitin sa nabigasyon o GPS. Ngayon, kung meron po kayong cellphone at lagi niyo pong daladala yung cellphone na yon, dahil po sa GPS, malalaman po kung saan kayo eksaktong pumunta, ano ang inyong sinabi, at ano ang inyong itsura o sino inyong mga nakausap. Yung 5G, yun po yung infrastruktura ng maraming mga antena para kasama yung satellite, yung Beidou satellite, para iposisyon kung nasan kayo eksakto dito sa mundo. Yung cellphone, yung Huawei na nagpo-produce po ng cellphone ay may kakayanan, ayon sa mga maraming eksperto, may kakayanan siyang makinig sa sinasabi mo kahit hindi ka nakikipag-usap kanino dahil lang malapit siya sa'yo. May kapasidad din siya na buhayin yung camera kahit hindi mo binubuhay para makita kung nasan ka. Sa katunayan po, ang China marami na ngayong camera. At alam na ng China kung nasan ngayon ang kanilang mga mamamayan. Ibig sabihin, sa infrastrukturang ginagawa ng China ngayon, pwede na nilang ma-surveillance ang kahit sino sa bansang China. Ano mangyayari kung totalitarian ang gobyerno ng China? Ano mangyayari kung itong bansang ito ay hindi kumikilala sa Diyos? Anong ibig sabihin kung ang buong bansang China ay magiging kontrolado nila at pagka nagkataon, pati yung mga ibang bansa? Nangangahulugan po na wala nang malilihim sa kanila. Pinakikiramdaman ko pong mabuti. Nakikinig ako ng mga balita, nanonood ako ng balita. Itong mga nakarang buwan, ayon sa balita, binawi na lang China ang Hong Kong. Dahil nagpatupad na sila ng mga batas na maaari nang kunin ng mga mamamayan ng Hong Kong at dalhin sa China para litisin. Nagbanta na rin po ang bansang China na lusubin ang Taiwan sa pamagitan ng armadong pakikibaka. 20 sundalo na ng Indian ang namatay dahil sa usapin ng teritoryo sa Ladakh. Ngayon, kahit na ganun ang kaagresibo ang China para palawigin ang kanilang pagkokontrol, bumuo na po ng alyansa ang Amerika, ang New Zealand, Britanya, at iba pa mga bansa sa Europa para imbestigahan yung nangyaring virus sa Wuhan, China. Nagsimula na rin pong kumalas marami mga bansa sa ekonomiya ng China. Ibig sabihin, hindi na sila umaangkat sa China. Kinuha na nila yung mga factory nila sa China at dinala na sa ibang bansa, lalo na po sa Vietnam, sa Laos at sa Pilipinas. Ayon po sa mga eksperto, kung mapapatunayan na sinadya ng China na pigilan ang pagkalat ng virus at kinontsaba niya ang WHO, ay maaari siyang panagutin ng maraming mga bansa. Sa akin pong pagtitiyak, iniisip ko po ngayon pa lang malinaw na may takbo ang mga pangyayari. Ito po ay, sa palagay ko, ay pagpapatunay na aktibo ang Diyos sa pamamahala sa mundo. Hindi lang sa panahon ni Abraham, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Sa panahon din natin ngayon, ang pagkatatag ng bansang Israel ay patunay na ang Diyos ay nagpoprotekta sa bansang Israel at kumikilos ang Diyos.
Ang pagkatatag ng iglesia na nagsimula lang sa 12 apostol at sa ilang mga mananampalataya ay hanggang ngayon ay aktibo at marami. Ito pong dalawang ito ay malaking patunay na may ginagawa ang Diyos. Hindi pa po nagkakaroon ng kaganapan ng nangyayari dito sa virus o sa pandemic. Pero isa lang ang tinitiyak ko. Ang Diyos ay buhay, hindi siya natutulog. May plano siya para sa buong mundo. Anong ginagawa niya ngayon sa pandemic? Malinaw po na binabalanse niya ang katarungan sa mundo. Hindi maaring maghari ang kasamaan. Bagkus, kung makatarungan ng Diyos ay palalabasin niya kung sinong may sala at papaparusahan ang mga ito. Ang aking hamon po ngayong araw na ito sa atin ay ganito. Magmasid, makinig, at pag-aralang mabuti kung anong ginagawa ng Diyos. At tanungin ng sarili, papaano ang ating iglesia magiging instrumento ng Diyos upang ipatupad ang kanyang planong paghahari sa mundo? Paano ako bilang individual na mananampalataya, bilang isang manggagawa o asawa, magulang, anak o mamamayan, ay magiging instrumento ng Diyos sa kanyang paghahari? Ano ang maaari kong gawin? Kahit na ngayong may pandemic upang sabihin sa iba na may magandang balita, tayo na nagbibigay ng pag-asa sa tao. May ginagawa po ang Diyos at gumagawa po ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Buhay ng mga mananampalatayang nagtitiwala sa Kanya. Tayo po ang bibig ng Diyos. Kung may ginagawa ang Diyos sa mundo, gagawin ng Diyos sa pamamagitan natin. Kagaya po ng panalangin na tinuro ni Jesus sa Mateo Kapitulo 6. Ito rin ang ating pagtuon ng pansin. Ang paghahari ng Diyos dito sa lupa, gaya ng sa langit. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig.